Bago pa man lumabas ang CCTV footage ng bar sa Makati na pinangyarihan ng kaguluhan sa pagitan ng grupo ni Aura Briguela at grupo ni Mark Christian Ravana, una nang naglabas ng interview sa kapulisan ang Raffy Tulfo in action na sinupalpal umano nito ang pulis sa Makati. Sa programa ni Raffy Tulfo in action, sa inilabas nilang video na may pamagat na Idol Raffy, sinupalpal ang kap ng Makati, ay dito niya umano sinupalpal ang pulis ng Makati sa kanyang interview ukol sa issue ng pagka-aresto kay Aura dahil sa pagkakasangkot nito sa rambulan. Dito kinausap ni Senator Raffy Tulfo si Colonel Edward Cotillog na Chief of Police ng Makati Police Station. Ang unang tanong ng senador kung nahuli ba ng mga kapulisan ang nambastos umano sa kaibigan ni Aura. Well, ito kasi ang naging depensa mismo ni Aura kaya't nagwala raw ito at gustong saktan ng lalaking si Mark Christian Ravana. Ang sagot ng pulis kay Senator Tulfo unang-una raw wala namang complaint na ganyan tungkol sa panghihipo. Dahil sa kanilang ginawang investigasyon, nagsimula raw ito sa mismong loob ng establishmento o yung sa mismong Bolt Hall Bar sa Makati nung nagkita ang grupo ni na Aura at yung grupo ni Mark Christian Ravana. Nung una daw nagiinuman ng mga ito at nagsasayawan sa loob ng bar. Pagtungtong ng alas 5 ng umaga, ipinuntahan ni Aura itong lalaking si Mark Christian Ravana. Pero nung hindi ito pinagbigyan, ipinaghahatak ng damit nito at kinalmot, sabi ng pulis. Nang makalabas ang lalaki para makaiwas ay hinabol ito ni Aura at dito na nagsimula ang rambulan. Kaya sakto daw na nandyan ang mga kapulisan at agad naman itong rumesponde para mapigilan ng gulo. Ayon pa sa pulis, halos karamihan sa mga kasama ni Aura na kasama sa riot nagsipagtakbuhan at tangi si Aura na lang ang natira kasamang iba nitong kasamaan na hindi naman involved sa kaguluhan. Dito tinanong ni Senator Tulfo ang pulis kung bakit naman daw magiging agresibo si Aura na pagubarin ng isang lalaki. Bakit naman daw niya gagawin yun? Ang sagot naman sa kanya ng pulis, si Aura daw kasi ay gay kaya gusto nitong makita ng magandang katawan. Dito nag-react si Senator Tulfo at sinabing mali ang pulis. Wag daw ganun, hindi raw palibasa bakla gusto na agad makita ng katawan ng isang lalaki. Dagdag pa niya baka raw may iba pang pinagmulan ng kaguluhan. Tsaka paano raw malalaman ng pulis kung nagsasabi ng totoo ang complainant na si Mark Christian Ravana na pinag-uubad dito ni Aura. Ang sagot naman sa kanya ng pulis yun naman daw kasi ang statement ng complainant. Ang sabi naman ni Senator Tulfo kung yun daw ang statement ng complainant dapat daw pinapakinggan din ang statement ni Aura. Hindi raw porket may sinabi yung complainant Bible truth na raw yun at tatanggapin na nila. Masama raw yun, dagdag pa ni Senator Raffy. Sabi pa niya parang hindi naman daw kapanipaniwala na pag-uubarin ng lalaki at nung di pinagbigyan bigla na lang itong kakalmutin ni Aura. Ang sagot sa kanya ng pulis ay yung mga statement na yan ay dun ibibase ang kanilang investigasyon. Sabay banat ni Senator Raffy na dapat i-base din daw yung statement ng kabilang kampo, which is yung kampo ni Aura na umano'y hinipuan ng kaibigan nitong babae. Well, ang pinupunto kasi ng pulis wala namang final na complaint yung babae na umano'y hinipuan. Kumbaga kung may complaint naman daw si Aura at kaibigan nito wala naman daw problema sa kanila. Sabi pa ni Senator Raffy na dapat daw itanungin si Aura kung magko-complaint ito. Kasi parang ang lumalabas daw dinidiscriminate ng mga pulis itong si Aura, palibasa na bakla raw ito. Lalo na yung statement daw na pinipilit ni Aura na paubarin yung lalaki tapos nung di pinagbigyan kakalmutin nito discrimination daw yun sa LGBT community, sabi ni Senator Raffy. Ang sagot na lang ng pulis hindi naman daw ganun. Pero tuloy pa rin ang banat ni Senator Raffy sa pulis at sinabing pasensya na daw ito dahil ganun daw ang dating sa kanya na mayroong discrimination na nangyayari. Sabi pa nito mukha raw nababaligtad pa si Aura sa sitwasyong to. Kaya ang naging advice niya kay Colonel maging patas daw sila sa pag-iimbestiga at wag daw agad-agad maniniwala sa sinasabi ng macho. Idinidiin din ni Senator Raffy na namamachoan lang ang mga pulis dito kay Mark Christian Ravana. Dagdag pa ng senador na wala raw ganung bakla na bigla-bigla na lang magpapahubad tas pag hindi pinagbigyan bigla-bigla na lang mangangalmot at mangkukuyog. Marami raw siyang kaibigang bakla pero hindi raw sila ganun. Sabi pa niya sa pulis anong klaseng style daw yun na animoy katang isip lang pero pinapaniwalaan nila. Next time daw dapat wag daw ganun. Well, matapos ang pagsupalpal umano ni Senator Raffy sa pulis ng Makati at sa lahat ng ginawang pamamayaan niya sa pulis, agad naman siyang sinupalpal ng katotohanan nung naglabas ng CCTV footage ang Bolt Hall Bar patungkol sa totoong nangyari sa kaguluhan.
Imagine kung ano sasapitin nitong lalaki na si Mark Christian Ravana kung walang CCTV footage na ganyan. May kita sa CCTV footage na to kung gaano kalinaw, kung ano talagang totoong nangyari. Simula tayo dito sa video 1. Nag-umpisa kasi yan dito sa 9:30 para makita natin yung kasiyahan ng kabilang table at yung grupo ni Aura. But basically, hindi naman sila magkagalit eh. Kumbaga magkakakilala yung kasama ni Aura at yung guy na involved. So, if you can see, ito si Aura na nasa cruiser. At saka ito yung guy na naka-gray. So, kung nakikita nyo, hinuhubad ng guy yung, yung pants niya. Kasi yun ang request ni Aura. Hindi nagsimula yung issue. Walang issue na hipuan. Nagsimula yung issue dahil itong guy na naka-gray gusto magpa-picture dito sa kay Aura. Pero ang sabi kasi ni Aura, in order na makapagpa-picture, kailangan muna ng magubad ng pants ng guy. So, as you can see, wala nang tugtog dyan. Nagsasayawan na lang sila. Nagkakatuwaan na lang dito sa video 1 na footage. Punta tayo sa video 2 para makita natin yung pinaka close up sa pangyayari na yun. Doon na tayo sa nagubad na yung guy, no? Forward natin dito. Pinahubad ng actually okay sila ni Aura at saka yung guy. Masama lang loob ni Aura at gawa nga ng hindi na pagbigyan. As you can see, nag-uusap sila dyan. May nag-holding hands pa nga sila eh. Sana yung footage niya yan. Ayan, nakalabas na yung mga kasama niya eh. Ayan, nilapitan niya, inakbayan niya. Ayaw magpakbay ni Aura. Kasi actually nung during party masaya naman sila eh. Gusto niya lang talagang pahubarin yung guy. Kaso ayaw ng guy. Ayan, masaya pa sila oh. Nakangiti pa nga si Aura oh. Ayan oh. Ayan oh, pinasara niya yung pinto. Ayan. Okay nga sila eh. Pa nga sila oh. Nag-holdingas pa nga sila. Nagkukulitan lang yun sila. Kukulitan lang yun sila. Dito na yung ang issue nababad trip na siya na hindi siya napagbibigyan na magubad yung guy. Kasi sinasabi ng mga nasa paligid niya, magubad ka na kasi pre para makauwi na tayo. Yan. So as you can see dito, hinubad ng guy yung t-shirt niya. Tingnan nyo. Hinubad ng guy yung t-shirt niya. Ang gusto niya mangyari is subarin yung short. Kaso nga lang t-shirt lang yung hinubad. Tutulak niya yan. Yan. So, yan. Tingnan nyo. Nakahubad yung guy. Ang gusto kasi ni Aura is yung pantalon. Sinita siya ng bouncer namin eh. Dito na magsisimula yung komosyon dito sa loob. Nung papaalis na yung mga lalaki. So, balik tayo sa video 1. Pero, teka. Play muna natin dito. Yan. Hinihatak na ni Aura yan. Tingnan yung closer. Hinahatak na ni Aura yan yung guy. Makikita naman dyan sa video kung paano hinatak ng guy. Ngayon, punta tayo sa video 1. Ayan. Nakaubad yung lalaki dyan, diba? Ayan. Sinita ng bouncer namin. Ulitin ko lang to make sure. Ayan. Ibinalik ng guy yung damit niya. I-close up mo, pre. Balik ng guy yung damit niya. Ayan. Nung pagbalik ng guy ng damit niya, palabas na sana siya. Ang problema, hinahatak siya ni Aura dito. Tingnan mo kung paano siya hinatak ni Aura. Yan o, hinila o. Tingnan mo sino nang unang kung paano hinatak ni Aura yung guy. Ayan. Ayan. O, natumba pa sila. Sobrang punit niya yung damit ng guy. Galit na galit si Aura. Hindi niya pinapalabas yung guy hanggat di naguhubad ng short. Ng pantalon. Ng pants. Ayan. Ito yung guy. Tingnan nyo yung guy. Ito. Yan. Sa habulin pa yan ni Aura para itulak. Yan. Tingnan nyo. Kung sino yung unang nagalit. Sino unang naging physical. Naging nag-aalboruto na si Aura yan. Yan. Inawat na siya ng bouncer namin eh. So dito parang nagtatawanan pa yung guy. Hindi pa inaano. Kasi nga akala na
Pero naiinis na rin yung guy kay Aura kasi na masyado ng physical yan. Tutulak pa yan ulit. Gusto na umuwi ng guy. Actually, gusto nilang umiwas talaga. Nag-self-defense na yung lalaki. Tingnan mo, tunulak pa. Ngayon, inaawat na siya ng bouncer namin. Pinalabas na yung guy. Itong mga bouncer namin, nag-responde agad para mapigilan. So, dito na tayo sa video 3. Dito sa video 3, makikita natin, ayan ito na yung parang nakalabas na yung guy, pinapalabas na ng bouncer namin. Yan, tinutulak ni Aura. Yan tinaas na yung kamay ng guy, ayaw malaban niya, pero tinutulak pa rin ni Aura. Walang hipuan na nangyari. Yan ng bouncer namin, responde agad yung mga bouncer namin para awatin si Aura. Alam ng mga kaibigan ni Aura kung sino talaga yung may issue ng time na yan. Yan, dinutulak na ni Aura yung mga bouncer namin at dali-dali na umalis yung guy. Nakikita yan dito sa video 4. Dito sa video 4, makikita mo kung gaano ka-aggressive si Aura sa part na to. As you can see, bababa yung guy dito. Galing yun sa taas kanina nung pinulak siya. Tapos tinaas niya yung kamay. Ayan. Tumakbo pa yung guy dyan. Ayun si Aura. Ayaw talaga magpaawat. Tingnan niyo yung yung mga bouncer namin todo responde yan para maiwasan yung gulo. Ang problema yan. Kung hindi siya pinigilan, laglag siya dyan. Gusto talagang saktan yung lalaki dahil hindi siya napagbigyan. Yan, tingnan mo. Ilang bouncer yan? 2, 3. Para maiwasan lang yulo. Ang problema nga lang, ang dami ng kasama ni Aura, 24 na katao yung kasama ni Aura. Syempre, pagka sinimulan ni Aura yun, pati yung mga kasama niya, din talaga. Ayun muntik pa siya malaglag dyan pero nawakan siya ng bouncer namin. Pinipigilan siya ng mga kasama dyan pero ayaw magpaawat. So, titingnan natin dito sa bandang entrance, makikita natin dito kung gaano ka-aggressive si Aura. Ito na yung video 5. Itong video 5, makikita dito na rumisponde agad yung mga kasama ni Aura nung bumaba yun. Yan yung guy bumaba. Yan. Bumaba yung guy actually. Kawawa nga yung guy kasi punit-punit yung damit. Ngayon, yan yung mga kasama ni Aura. Ayan. So, ang dami yung mga kasamang lalaki si Aura. Pati yung mga babae nagsiunahan ng bumaba. Nagsiakyatan ulit yung may dalang rose. Ayan. Nagsiakyatan ulit. Ayan. Tingnan mo kung gaano ka-aggressive si Aura. Ayaw magpapigil. Tingnan mo. Ayan. Sinasabi niya yan, gusto niya sapakin yung lalaki. Tapos dito tayo sa video 6. Ayun yung naka-gray na guy na lumabas na sa premises namin. Ayan, lumabas na. Mamadali nga siya kasi nga ayaw ng gulo. Tapos magsisiakyatan yan. Sabi ng guy dun sa labas na awatin si Aura. Kaya yung mga guy nagsipasukan sa loob. Ayan, mga bouncer yan na nag-response agad. Nag-responde agad para maiwasan yung gulo. Kaso nga lang sobrang dami ng kasama ni Aura. At gusto niya talagang sapakin yung guy sa labas. Pero yan tingnan mo kung gaano ka violent si Aura dyan. So balik tayo dito sa last part. Ayan si Aura. Yan Ayan, di naman pigilan si Aura dyan. Doon na nagsimula yung gulo. Ngayon yung guy gusto niyang sugurin. At yung mga kasama ni Aura, wala na kaming footage dyan na further dun sa unahan. Pero gusto ni Aura sapakin yung guy. Then dumating sa punto na nakisali na rin yung mga kasama ni Aura. So basically, wala talagang hipuan na nangyari. Kasi kapag dating sa hipuan, masyado kaming sensitive dyan. Masyado kaming hands-on. As you can inquire, you can also go to the police station ng SAIS dito sa poblasyon kung gaano kami ka hands-on pagdating sa mga ganyang issue.
Sa footage na to walang issue na hipuan.